Mapagpalang araw sa ating lahat, no. Let's pray again. And Lord, kami po ay nandito, Lord, upang makapag-aral ng iyong salita. Holy Spirit, teach us, guide us. Ikaw po ang siyang mataas at mahayag sa oras na to at sa aral, Panginoon, na pinigay mo sa amin, Lord. Thank you, Jesus. We honor you, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Glory, 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 Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, to guide us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam nyo, ilang session na ba to? Hindi ko alam, but pangilan na yata to. Siguro, ang topic natin ngayon, teach and train. So, session 7 na tayo, no? Teach and train, no? According to Deuteronomy chapter 6. Verse 5 and 7. Okay? You shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your might. This word which I commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lay down and when you rise up. So ito ay para sa mga magulang, no, na para sa kanilang mga anak, no. Kung even sa mga leaders din ng church, dapat ganito tayo as a mga member or tayo ay tinawag ng Panginoon, no. Una sa lahat, kailangan maunawaan ng mga bagong believers, no, na what is the identity? No, number 1, teach them about their identity. So napaka-importante nun, no, na malaman, maunawaan na tayo ay we are the sons and daughters of God. So both sa ating biological father and mother, but lagi natin iisipin na ang church ay isang pamilya na kung saan ang ating ama ay si Daddy God. So, God sees them, special their identity, and words should be based on how God sees them, and special and priceless. So, yung mga tao po, alam nyo ang tingin ni Lord yan, para silang mga ginto. Na sometimes sa buhay natin, di ba tayo pag nakakita tayo ng tao, madali tayong mangusga, mag-judge. Madali natin sabihin, ay si ano, ganito yan eh. But si Lord, alam nyo kung lagi tinitignan ni Lord, yung laman ng puso ng tao, at ano yung kayang gawin ng tao, no? Regarding sa kanyang calling, regarding sa pagtawag sa kanya ni Lord, no? At higit sa lahat, yung kung ano yung laman ng puso niya sa darating na panahon, ng paglilingkod niya sa Panginoon. So, nakikita ng Panginoon kung ano yung laman ng puso ng bawat isa. At nakikita rin ng Panginoon kung ano yung laman ng ating isipan. Kaya, teach them about their identity. Dapat tayong mga magulang na alam natin, no, na huwag natin kakalimutan na hindi tayo magulang ng mundo lang ito, kundi magulang din tayo na dapat natin i-introduce kung sino ba si Lord sa kanilang mga buhay. Amen? So, maliwanag ba yun sa mga magulang? No, sa mga anak na nandito, ito yung pagkakataon na marinig ninyo, kaya it's all about the training, no, and it's all about the teaching about our teaching about our parents, no. Teach them about family. So, ito pa, isa pa po, no. Teach them to respect family members. Ayan, sa mga dito, sa mga magkakapatid dito, sino lagi pagka may hugasan, nag-aaway pa bago, di ba? Pag-aaway pa kung sino yung maghuhugas, but
alam nyo, sa tayong mga anak ng Panginoon, no, alam ko, naniniwala ako, lahat ng anak ng Diyos masisipag. Amen. Teach them about family, no? Family member, respect essentially for healthy. Alam nyo, ang hirap, no, kapag sa isang tahanan ay hindi masaya. Kaya dapat sa isang tahanan ay puno ng pag-ibig. Sa isang tahanan ay puno ng kapayapaan. Sa isang tahanan ay puno ng kagalakan. Diba? Because of the joy na nanggagaling kay Lord. Teach them to forgive one another. God in His love forgives all our sins. We trust Jesus Christ to be our Lord and Savior. That is the basis of our forgiving one another. To forgive and forgiven is essential to have the harmonious, peaceful relationship with others. Teach them to give to and invest in the lives of family members. And the antidote, sabi dyan, no? Sorry po. The antidote for selfishness is to serve others, especially family members. A person's heart gravitates towards the person they are helping or serving. It makes them kinder and more loving towards to the person. So, essential harmonious. Kailangan sa loob ng tahanan may harmony. Ibig sabihin laging nagkaka-jive, laging maayos, may peaceful, may maayos na na laging usapan, no. Alam ko sa ating magkakapatid minsan sa church, ganyan minsan, no. Minsan talaga hindi nagkakaunawaan, minsan naman nagtuturuan kung sino yung gagawa. But lagi nating isipin na si Lord, ang gusto niya, tinuturuan tayo ni Lord, tinitrain tayo ni Lord para sa advancing ng kanyang kingdom, no? At as a leaders ng church, dapat maunawaan natin na first priority natin, na ministry natin, ikaw mismo, tayo mismo, ang ating pamilya. Dapat first ministry natin yan. Dapat ang target natin, makakilala nanay ko, makakilala tatay ko, makakilala mga kapatid ko, makakilala yung mga mahal ko sa buhay. Dapat yan yung unang ministry na dapat nilalagay sa puso natin. No? Dapat yan yung ministry na dapat laging makita sa buhay natin. Na hindi tayo ang magiging dahilan ng kanilang paglayo sa Panginoon. Kundi tayo magiging dahilan upang sila ay lalong makakilala kay Jesus Christ. Okay? Napakaganda nun, kapatid, kapag lagi natin ini-exercise, no, yung ating calling kay Lord, yung ating pagpapagamit sa Panginoon, is especially, no, kung paano ba naging partner natin si God sa ating pamilya. Lagi ko talaga iniisip yun dati na kapag ako ay nakakilala sa Lord, ay talaga naman na gusto makakilala yung family ko. Alam nyo, yung kapatid ko na nasa Dubai, nakakilala na siya kay Lord. No? Ang aking nanay ay nakakilala sa Panginoon. Yung aking tatay, bago siya umuwi ng province, no? Siya naman ay nakakilala rin kay Lord. So, in the process ng ating paglilibot sa Panginoon, sometimes you do not parang talk about it, but kailangan natin maunawaan na dapat nagsasabay lagi yung action. So, minsan kahit hindi ka magsalita, basta may ginagawa ka, makakakilala at makakilala sila sa Lord. I remember nandun ako dati sa Saudi Arabia. Yung nakakilala ako kay God, no, sabi sa akin nung nanay ko, anong reliyon nung pinasok mo? Bakit ka nagbago? Sabi ko, Nay, hindi reliyon ang pinasukan ko kung hindi isang relasyon sa ating Panginoon. Tapos nagtataka yung mother ko. Kasi ang daming nabago sa ugali ko, sa pananalita ko, sa perspective ng buhay ko. Hindi na magagalitin, di ba? So, ang daming binago ng Panginoon. Kaya dahil doon,
nakita nila na mayroong pagbabago, hindi sila sumunod sa Lord dahil sa kung ano yung sinabi ko. Sumunod sila kay Lord kasi nakita nila sa buhay ko. And I believe youth leaders, no, susunod si Lord, susunod ang iyong pamilya dahil makikita sa buhay mo. I will not say, huwag ka magsalita. No. My point is, faith without action is dead. Kaya lagi natin iisipin na mas, sabi nga ni James, di ba? O sige, sabi niya sa Book of James, sabi niya, pakita mo yung pananampalatayang tinanggap mo at papakita ko sa iyo naman ang pananampalatayang may gawa. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, no, may kasama yang gawa. Hindi po pwedeng wala. And kadalasan, ang daming nagsasalita lang regarding sa Word of God, regarding sa ano. Pero yung pagpapalago ng buhay ng ibang tao, no, is hindi naman, yung pagpapalago ng buhay ng ibang tao ay hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya napaka-importante po na maintindihan natin, maunawaan natin na dapat nung unang tinuturuan natin ang ating pamilya, no? Kung ikaw naman ay panganay na anak o ikaw ay nakakilala sa Panginoon, God will introduce His power and authority and love for your family. And I believe na kung gagawin ng Panginoon yun sa pamilya mo, ang sabi sa Word of God sa Joshua chapter 24, no? My house is to serve the Lord. So yung buong tahanan mo, i-claim mo lagi na lahat sila makakilala sa Panginoon at maglilingkod sila sa Panginoon na kasama mo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! And teach them, no? Number 3, teach them about friends, no? Lagi nating iisipin din, no? Kung tayo ay mga magulang, di ba? O leaders ng church, o kaya naman pamilya ng Panginoon, di ba? Ano? Teach them about friends. They need to choose friends wisely. Ayan. Lagi tayong piliin natin kung sino yung mga taong makakasama natin sa buhay natin. The people we spend the most time will be ones to influence us the most. So, ayun, tama ang Word of God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Sabi niya dyan, di ba? Kung sino daw yung lagi nating nakakasama, siya daw yung mas malakas ang influensya sa atin. Kaya kung sino lagi yung nakakasama mo, maaari yun yung maging ugali mo. Kung dati tahimik ka, nakakapagkasama ka ng sobrang ingay, possible na maging mas maingay ka pa kaysa sa kanya. O kaya naman, laging kung pangit yung mga ginagawa noon, hindi na rin tayo magugulat kung one day, ganun na rin tayo. Okay? And teach the importance of standing alone for Jesus if necessary. They need to commit to obey God and to please Him. No, turuan natin yung mga anak rin natin, no, sa mga pamilya na nandiyan ngayon dito sa pamilya ng House of the Lord. No, turuan natin yung mga anak natin, turuan natin yung kapwa natin believers, lalo na yung mga bagong believers, no, na mag-stand sila sa pananampalatayang tinanggap nila kay Jesus Christ. Na mag-commit sila sa gawain ng Panginoon. No, mag-obey sila, no? I-please nila si Lord. No, tulungan tayo ni Lord na gawin tong mga bagay na to. No, teach them. Teach them always. Huwag tayong magsasawa na magturo. And I believe also, nakarinig lang ako nito sa isa kong guro noon. Sabi niya sa akin, nagtanong ako sa aking guro noon. Sabi ko, paano po kayo naging dalubhasa sa ganitong larangan nung ako'y nag-aaral pa sa Bible School? Sabi niya sa akin, bagamat ako'y naging maestro na o teacher, lagi pa rin ako nagiging estudyante. Sabi ko, teacher na po kayo, ba't nagiging estudyante pa kayo? Hindi. Habang tayo ay nandito sa lupa,
Bagamat tayo ay nagiging profesor na, bagamat tayo ay nagiging pagkapagturo na ng salita ng Diyos, huwag nating lagi nating iisipin na tayo pa rin ay estudyante. Bakit? The more na tayo ay lumalakad sa mundong ito, the more na tayo ay may ginagawa sa Panginoon, the more din naman yung pinaka-maestro natin o pinaka-guru natin ay lalong nagbibigay ng mga bagay na hindi natin nalalaman. God is a God of mysterious way. And God is a God of make a way everything. Yung mga kaya nating isipin ay higit pa sa kayang isipin ng Diyos. At sabi nga sa salita rin ng Panginoon na ang kanya daw iniisip ay hindi kayang isipin ng tao. So, ibig sabihin, lawak ng isipan ng Diyos. Kaya kung meron man tayong dapat pagkuhanan ng knowledge at wisdom and teaching, walang iba yun sa ating Panginoon. No? Yung mga bagay na hindi natin naunawaan, sabi sa kanyang salita, ay kanyang ipapaunawa, yung mga misteryong na dapat nating makuha, no? Ay ating maunawaan. So, kaya tayo bilang as a family, bilang pamilya ng Diyos, sa mga nakakabata nating kapatid, o sa leaders na binigay sa iyo at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ngayon, ilaki mong isang puso na dapat kang magbahagi. Hindi puro pakuha, kundi ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Okay? So, ang ating tinanggap ay isang pagbabahagi, no, sa mga bagay na ating natutunan sa Panginoon. So, okay. Now, teach them and that tolerance of other views and beliefs does not man acceptance and approval when these are against the biblical world view. Ito pa. Teach them the love includes seeking the highest good of others. Tayong mga leaders ng church, tayong mga nasa ministry, tayong mga believers ni Lord, no? Lagi nating tatandaan na wag mong i-tolerate yung sarili mo na kapag lagi ka na lang sa social media, no, para bang nagtuturo na sa iyo yung social media, yung nagtuturo na sa iyo yung mga vlogger, yung mga nagtuturo na sa iyo yung mga nakikita mo sa lansangan na walang pagkakilala sa Panginoon. Dapat ang nagtuturo sa atin ay yung mismong nagbabasa ng salita ng Diyos, yung mismong may relasyon din sa Kanya. Diba? Nandiyan ang ating mga pastor, nandiyan ang ating mga elders of the church, nandiyan yung mga tinawag ni Lord para magturo. So, we need to prepare ourselves na tayo handang magpaturo sa salita ng Diyos. Amen. So, teach them about the Word. No? Ito pinsan ang kapag hindi nalaman ng tao kung anong kalakaran ng mundo, mas lalo rin siya mapapahamak. Malaman mo yung kalakaran ng mundo, tumalikod ka sa kasalanan, inalis mo sa sarili mo yung kasalanan, it's time to moving forward, it's time to serve with the Lord, it's time to love of God, di ba? Mahalin natin ang Diyos, nangigit sa ating buhay. Sabi nga doon, di ba? Shall be on your heart, laging, this is the commandments coming from the Lord, mahalin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo kapatid, no, turuan natin yung ating mga anak, turuan natin sila na huwag makisama sa mundo. And do not be confronted on this world na kung saan para bang aayon ka sa kalakaran ng mundong ito. Leaders, sa mga binabible study mo, lagi mong ituro na huwag kayong aayon sa takbo ng mundong ito. Maliwanag ba sa atin yun? Kasi kapag hindi ka nagtuturo ng ganyan, wala sa iyo yung tamang illustration ng sinasabi in the biblical way ng scripture, di ba? Anong mangyayari? Mapapahamak lang sila. Kaya huwag kang matakot na magturo ng katotohanan na nanggagaling sa Panginoon. Teach them about the world, no? Huwag mo silang gawing huwag natin gawing para bang wala silang alam. Malaman nila kung ano yung katotohanan because tayo naman ay may discernment na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So pag tinuro mo na yung mundo, ituro mo naman
number 6, teach them to develop conviction. Not just to guilt, kasi kadalasan guilty ang nakukuha ng tao, hindi. Turo mo sa kanila kung ano ba yung conviction. Ano ba yung conviction? Conviction is temptation are inevitable, but conviction can protect our family members, children, and disciples from falling and making wrong choices. They need to decide in advance what they will do. When temptation comes, some of the conviction they need to internalize. So, ibig sabihin, kapag may conviction ng isang tao, ano nangyayari? Ini-internalize niya kung tama ba to o mali ba to, nakakalugod ba to kay Lord. Ito. Kapag ang isang tao is para bang bumababa yung kanyang conviction kay Lord, ibig sabihin nun, he or she is falling to sin. Bakit? Kasi, the more naman na ikaw ay nagbababad sa salita ng Diyos, malabo na merong na pumasok ang temptation sa buhay mo. At natitrace mo kagad yan, ito hindi to galing kay Lord. So, it's time to conviction. The conviction is the movement of the Holy Spirit. So, si Holy Spirit mismo ang nagbibigay ng conviction na yon, not just to guilt. Bakit? The Holy Spirit is to convict us because we are a part of the Holy of Holies of Jesus Christ. Diba? Yes, we are living by the grace of God, but huwag natin kakalimutan na we are also living in the holiness of God. Okay? God is a God of judge. Alam niya kung tayo ba ay namumuhay pa sa kasamaan o tayo ba ay namumuhay sa piling ng Panginoon. Ulitin ko po, the grace of God is sobrang lawak niya. Pero wag natin kakalimutan na si Jesus Christ din is representing of the holiness of God. No? May holy si Lord. Kaya nga sabi sa Word of God, Holy, holy is the Lord Almighty. So, Almighty, no? Kaya the Holy Spirit teach us, empowered us, convict us, na ma-develop kung ano yung character na meron tayo. Bakit? Kasi holiness is a part of our character. Kung si Jesus Christ is kung si Jesus Christ ay meron siyang purity, no, wala siyang pagkakasala. What if pa kaya tayo mga kapatid, tayo is a lot of sin, but we need to maging malakas sa atin yung conviction na nanggagaling sa Panginoon. Do you remember that Jesus dun sa Ilog Jordan, na kung saan binaptize siya binaptize siya ni John the Baptist? Ano yung bumaba? It's like a dove. Pero yung tayo dun sa Acts, no? Anong bumaba sa atin? The pillar of fire o kaya naman apoy. Bakit? Because of purity. Anong pinagkaibahan nilang dalawa? Bakit dove yung bumaba kay Jesus Christ? Because of the gentle. The Holy Spirit is a gentle. No? Kapag purified ka, kapag may purity ka, napaka-gentle ng Holy Spirit. Pero kapag ikaw naman ay merong sin, anong gagawin ng Holy Spirit? Tutokpokin niya lahat. Lahat ng bagay na hindi galing sa Panginoon. And it's time to empower us. Grabe. This is the conviction of the Holy Spirit. Kaya pag sinabi conviction of the Holy Spirit is purify us, to empower us. No, ini-empower tayo ng banal na Espiritu. No? Yun po ang developing of conviction. Mas nadidiscern natin kung anong galing sa Panginoon at hindi. Nalalaman natin, natitrace natin, nagkakaroon tayo ng conviction na yung conviction na to is para bang hindi tayo makagawa ng sin, ng kasalanan. And there is no guilty about it. No? And ano pa kapatid, no? Kaya ituro natin sa kanila, paano ba yung, ayan, ito yung, ano ba sabi sa'yo ni Lord? Diba? Ano ba yung dapat natin gawin?
Kaya ano pa kapatid, no, temptation comes, signs and conviction, they need to internalize. Lagi natin i-internalize, Lord, ano ba yung gagawin ko? Ano ba to, Lord? Ay, diba, may ganun tayo dapat, na parang we need to stop. Huwag tayo agad gagawa ng isang bagay na alam natin mapapahamak tayo. I-internalize muna natin, ano ba yung magiging result neto? Ano ba yung magiging kahinatnan neto? Ano ba yung magiging epekto neto kapag ginawa ko tong bagay na to? Dapat maging aware tayo doon. Kaya, tapikin mo muna yung katabi mo. Oh, yung mag-isa dyan. Oh, baka multe ang tinatapik mo, ha? Dapat maging aware tayo because the Holy Spirit is the Holy also. Kaya nga yung word the Holy Ghost, di ba? Holy Spirit. Di ba nandun na kagad yung word the Holy because Jesus Christ, no, they're representing the man of holiness. Okay? Ano pa? Kaya sa mga sa atin po, no, sa church, dapat laging tinuturo yung sexual purity. Ano pa? Premarital sex or extramarital sex. Ito na, grabe to. Ayan. No? O ikaw yun. O ikaw, young pro. Ikaw, leaders ng church. Walang premarital sex, ha? O, marriage muna. Ano pa? Do not be extramarital sex. Para bang parang nagiging normalize sa atin, sa ating mga youth. Alam nyo ba, nakakalungkot kasi ayon sa pag-aaral sa US, 80% ngayon ng mga kabataan, no, sa US na nawala sa US, even dito sa Philippines, baka nga mas more than 10, na parang mas gusto nila muna magsama kaysa magpakasal. At kadalasan din, ang dami sa mga youth ngayon na maaga silang nabubuntis at hindi na aaral. And alam mo, yun yung nakakalungkot. Bakit? The enemy shall try to destroy us. Kaya huwag mo nga hayaan na ma-destroy tayo ng enemy. Huwag mo nga hayaan na ma-destroy ka ng enemy sa dreams mo, sa pangako sa iyo ng Lord. Bakit? Ngayon pa lang, bibigyan ka na kagad niya ng flesh. Bibigyan ka niya na kagad ng mga kagulooban, kagustuhan ng flesh mo. Tayong mga youth, tayong mga leaders, tayong mga young pro. Tuturuan niya tayo, ililigaw niya tayo ng landas upang sa ganon, hindi natin makilala ang ating Panginoong Kristo. And ayaw mo, ang hirap nun, hindi ka makakapunta kagad dun sa dreams na gusto ng Panginoon sa buhay. Okay, now, to avoiding the addictive substance or engaging in addictive activities, ayan, yung mga ginagawa naman natin, di ba? Na mga addictions. Alam nyo ba, ang social media, para siyang cocaine, no? Para sa sigarilyo, na kung saan merong addiction, di ba? Kala kasi natin ang addiction, pumapasok lang siya sa mga ano nyo na lang itong nasabihin ko, ha, sa mga drugs. But alam nyo, social media is a part of addiction na hindi natin namamalayan. And this is the worst things. Kasi bakit? It's a part of feeding our mentality. Kaya yung mentality natin minsan iba na. Kasi ang nagpipid sa atin yung social media. It's a part of addiction. Ang hirap nung pati bata nagiging addict din sa social media. I will not say na pangit ang social media, but 60% or 70% no, is walang patutunguhan. Depende na lang kung ano yung ini-scroll mo at ano yung inaano mo, but it's more about the reading your Bible, reading the books that related sa Diyos. Dapat ganun. Okay?
even sa iyong sa mga schools, 'di ba, dapat nas related yung ating binabasa kung ano yung pamumuhay na meron tayo. Okay, now to use their time wisely and develop God's gifts and abilities. Tayo din dapat ano dapat ang inaano natin, maging wise tayo sa time, maging ma-develop natin yung ating character sa Panginoon, yung giftings natin, yung abilities natin, 'di ba? Dapat yan magkaka-intact lahat yan, no? Talagang isa lang ang gusto niya ay maparangalan ng ating Diyos. To live please God, dapat yung mga yung kapwa natin mananampalataya, magkaroon, bigay natin yung conviction, maski tayo mismo sa sarili natin. No? Na magkaroon tayo ng pleasing God. Lagi natin piniplease si Lord. Not just the man, but to please God. No? Hindi tao ang ipiniplease, kundi ang Diyos. Okay? To not love the world of the things of the world. Ayun pa, isa pa doon. Sabi sa Word of God, no? All things, lahat daw ng magagandang bagay ay nanggagaling sa heaven. So, ibig sabihin is, kung merong maganda rito sa lupa, pero meron pang mas maganda dun sa heaven. Kaya ano yung mas gusto mo? Yung nakikita mo lang dito sa lupa, na minsan ay minsan ay na ng mga tao. Kumbaga natuklasan na, o dun sa heaven na kung sa'yo lang binigay sa'yo ng Panginoon. Di ba ang sarap na, no? Na si Lord mismo nagbibigay sa atin. Okay, number 6 tayo. This is the last but not the least, to make positive impact in the whole world for God. So, turuan din natin sila na na ikaw tayo na nag-handle ng Bible studies, leaders, elders, or if you are related for the ministries of God, of the house of the Lord also, no, that just not house of the Lord, but the Christian communities, no, the word for God, no, dapat magkaroon tayo ng positive impact sa lahat. Dapat nakikita si Jesus Christ sa buhay natin. No, dapat tayo nagtuturo tayo ng patungkol sa Panginoon. Okay? Do not debate sa walang katutunan at walang saysay. Sometimes pag marami na tayong nalalaman, parang gusto natin lagi makipag-debate, makipag-argument. No? So tinuruan tayo ng Panginoon na maging banayad sa lahat ng bagay. What is banayad? Para bang lahat ay smooth, maging maayos ang ating kaisipan. Dapat ganun din yung develop natin din sa ibang tao kung paano tayo tinuruan ng Diyos. Okay? So, huwag natin gagamitin yung lahat ng ating natututunan para lang sa sarili nating kalooban. Kundi lahat ng ating natututunan, dapat ito ay ibinabahagi sa iba na meron silang mapupulot na aral at paano nila makikilala pa ang ating Panginoon. Muli, ako yung nagpapasalamat sa inyo, no, pagpalay kayo ng ating Diyos na buhay. God bless all. Shalom, shalom in your life. Amen.